Hey guys, thank you for subscribing my channel. By the way, my name is Joanne and I am working as an OFW for dekada na dito sa Singapore. And I work here as a domestic helper for one employer lang. And on this channel, I posted a video on how we started sa aming journey sa aming farm na kung sakaling uuwi na mayroon pa rin papaghuhugutan ng income. Kung wala ng sahod sa trabaho, mayroon pang replacement income. So, bilang OFW, isa talaga yan sa dapat talaga natin paghandaan, gawa ng kung tayo ay uuwi na, syempre wala na yung sahod na, wala na tayong monthly income. So, meaning, kung halimbawa meron tayong pera na, o halimbawa 300,000, saan naabot ang 300,000 mo or 200,000 mo pag uwi mo. However, okay, let's say mayroon ka 300,000 ngayon, nasa ibang bansa ka pa, pinagsimula mo ng negosyo, pinagsimula mo ng kung ano yung gusto mo. In 5 years time, saan naabot ang 200,000 or 300,000 mo. Ayun talaga yung pinaka misconception ng iba na kung minsan takot sila na magbitaw ng pera dahil nasa abroad sila at wala silang mapagkatiwalaan, or else yung pera nila is ginawa nilang papagawa ng bahay, paayos ng bahay, malaking bahay, paggawa ng bahay, tapos pag uwi may bahay ka nga pero wala kang income na magsustain sa'yo. Ay, please don't bash me kung hindi ko kasi inuuna ang malaking bahay versus sa pagkakakitaan. Kasi in the sense na syempre alam naman natin pag sa bahay natin napunta yan, unless siguro pag yung mga condominium na pwede mong ibenta pag uwi mo, yan ay magbibigay sa'yo ng return. So, but still, it is still liabilities, gawa ng hindi naman sa'yo magbibigay ng money yan every time. So, you are paying the company every month para pag uwi mo, magbenta mo. Whereas, on the contrary, kung halimbawa, gagawa ka ng extra side hustle business, anything na gusto mo na maybe na research mo na medyo mapagkitaan mo, in 5 to 10 years na nilagak mo yung pera doon, may improvement talaga. Yeah. So, ang isang 200,000 or 300,000 depende din kung ano yung napili mong niche. Kung baga ano yung napili mong bagay na gusto mong paglaanan ng pera. Maybe MP2, pwede rin dahil pag uwi mo, mahuhugot mo, or maybe buy and sell o ganon, mga ganon. Tapos, anything, magbenta ng pagkain or something. Yeah. So, for me, bilang isang medyo matagal na dito sa abroad, hindi ko rin balak mag-stay dito ng hanggang 50 years old ako. So, bilang domestic helper, maliit lang din yung sahod namin. So, hindi ganoon kalaki. So, nasa sa atin na rin yan kung paano natin pagkasyahin. Anak natin, pag-aaral, needs, bahay, everything. Siblings natin, sa magulang natin, kung halimbawa nagbibigay tayo. Nasa atin na talaga yan. May isa akong kaibigan na mas bali magkasinsabay kami na nag-abroad. Tapos nung una priority niya yung bahay. So tapos ako talaga hindi ko talaga priority ay as in like hindi naman akin lang naman to. Pero sa inyo, depende sa inyo yan. Pero sa akin kasi pag inilagay mo doon yung pera mo, yung pag uwi mo hindi mo naman maibenta, kasi lalo na kung nasa probinsya ka, hindi mo naman siya pwedeng pagkakitaan like for rent or ibenta mo, not unless nasa city ka na. Kung mag-invest ka ng condominium or lote, pwede mo siya ibenta, ganon. So paano ba yan makakatulong sa atin? Halimbawa, yung napili ko ngayon is niche ko is farming. Paano ba siya nakakatulong talaga?
isang malaking bagay sa amin yan, gawa ng, nung nag-start kasi kami, yung anak namin is grade 6 pa. So, isa talagang advantage pag nag-start tayo ng medyo maliit pa yung anak natin. Bago mag-college yung anak natin, dapat nakalaan na siya para sa edukasyon nila. Kasi pag halimbawa, ang paghuhugutan lang natin ng para sa pag-aaral nila by the time college na sila, yung sahod pa rin natin. So, kung uuwi tayo, saan naman tayo huhugot ng pera para panggastos, tuition fee, weekly needs, project, at etc. Okay lang kung meron na kayong business na naipundar na. Paano kung wala pa? Paano kung yung inaasahan mo lang talaga is the sahod? So now, kung halimbawa is maliit pa yung anak natin, like on our case, ang ginawa namin, maliit pa yung anak namin, ay hindi maliit, grade 6 pa. Tapos yung bunso ko noon is nasa mag-grade 1 pa lang. So doon kami nag-start na kumuha ng isang area na pwede naming pagkakitaan na extra income na magbibigay sa amin ng every 4 months meron kaming extra in a year kasi sa rice sa sakahan nag-harvest ng dalawa sa isang taon. So yan, it adds on our income din in 4 months to 4 months, another 4 months, as long as yung pang-capital natin ay hindi natin hiniram, hindi natin inutang. Kasi pag inutang natin yung capital natin doon, halimbawa capital mo is 20,000 tapos may 10% interest in 4 months, magkano din yun? So sayang din yun. So instead na savings mo na yun, so halimbawa may income ka sa area na to na sakahan mo, let's say may 10,000 profit ka. Ngayon, yung 10,000 profit mo, alam nyo ba yung impito? Pwede tayong maglagak din doon. So, halimbawa, yung earning mo dito sa impito, earning mo sa sakahan 10,000, ilagay mo sa impito, 7% interest niyan in a year. So, times 5 years, ganon. So, ngayon, kung halimbawa, meron kang income doon tapos hindi mo gagalawin, pag by the time na uuwi na tayo, halimbawa in 5 years time uuwi na tayo, meron na tayong pang tuition sa ating anak kasi nag-start tayo ng maliit pa yung anak natin. Nag-start tayo na hindi pa masyadong malaki yung gastos. As of the moment, ang aking anak ay nasa senior high na, grade 11. So, malaki na yung expenses niya, weekly needs niya, tsaka yung mga extracurricular activities niya, malaki na. So, yung naumpisahan namin noon, nung grade 6 pa siya, ito yung pinanggamit namin sa mga extra needs niya bukod sa sahod. So, malaking bagay kasi nga, it adds up our income. Kumbaga, hindi lang yung sahod natin yung aasahan natin. Bagkos, meron pa tayong extra income na magbibigay sa atin para pang tustos sa ating needs ng ating mga anak. So, yun is kung yun ang yung, halimbawa, ito yung goal mo para sa edukasyon ng anak mo or ano yung goal mo para ba yan sa another extra business, kung halimbawa nakasave na yung pang-education ng anak mo, para ba yan sa extra business, ayun. So, yun. Ayun yung advantage pag nag-start tayo ng maliit pa sila. Dahil pagdating ng araw in 5 years time, by the time na yun kasi, pag in long term kasi, nasanay ka na, kumbaga, mas nabihasa mo na yung, ano yung gagawin mo dito para mag-improve yung income mo, ano yung gagawin mo dito para ma-lessen yung expenses mo. So, by the time na nagka-college, papunta na sila ng college, ano ka na, bihasa ka na, master mo na, ganon. Pero sa akin naman talaga hindi talaga as in namamaster, gawa ng, syempre, nakadepend lang din ako sa tao na sinasabihan ko na ganito. At saka, isang malaking bagay din na yung nanay ko is matagal na sa farming, gawa ng, yung siya yung mismong nagmamanage at nagsasabi sa tao na ito yung gagawin. So, hindi ako yung na-stress lahat. Kasi may kahati ako sa stress. Ganon. So, isang malaking bagay yun. And isa pa, kung halimbawa naman ay naumpisahan mo na, pagdating ng araw na uuwi ka na, hindi ka takot. Kasi nga may nakalaan na income mo na in replacement sa inyong sahod. Nakalaan na yan para sa pag-uwi mo. In my case kasi, wala talaga akong balak pang uuwi as in maagang uuwi, gawa ng, syempre dati wala pa talaga akong plano, as in, hindi ko pa alam talaga. So, ngayon lang talaga ako nagka-interest, like,
almost nung nag-40 na ako, saka nag-change yung mindset ko na ganito pala. So, at this moment, I'm running 41. So, dalawa yung anak ko. Yung isa is 11 years old, mag-11, at yung isa is 17. So, dahil nagsimula kami at the young age ng anak namin, nagsimula kami nung sa grade 7 siya. By now, na-adjust na namin yung mga expenses namin at saka na-adjust na namin kung ano yung mga bagay na saan kami mag-lessen ng mga gastos para ma-cope up namin yung mga needs namin. So, yun lang. Yun yung kagandahan. At saka, kung isa ka kasing OFW tapos wala kang isa rin yun sa magandang gawin bilang isang OFW. Dapat din mag-set tayo ng timeline kung kailan ba tayo uwi. At saka, magkano ba yung income na gusto nating meron pa pag nandun na tayo sa Pilipinas. Kumbaga, how much would be our monthly expenses. So, yung naumpisahan mo na ba ngayon, it will cover up our expenses. Kasi, maswerte kung meron kang madaming pera na iipon sa bangko na pag-uwi mo, pwede mong panimula, ganon. Maswerte yon, okay yon. Pero, ang disadvantage naman kasi na ititatabi mo ngayon, saka ka na mag-umpisa pag-uwi mo, ang pag-start kasi, hindi naman agad-agad nagsasucess tayo kasi may mga challenges din tayo along the way. So, while you are still working, nasa abroad ka pa, na-start mo na. Kung halimbawa, yung 100k mo or 200k mo is medyo nalugi ka, meron ka pang other option na pwede ka pang mag-start ulit. At yung mistake mo na ginawa mo nung una na nalugi yung 200,000 mo, malamang hindi mo na yan gagawin, but it will serve you a lesson and it will make you stronger. Kumbaga, maging strong yung mindset mo, maging resourceful ka, mas lalong maging resourceful ka because na-failed man ka. So, but then, hindi na mo ito hunahon. Hindi mo naisipin yun. Hindi mo naisipin yung failure mo kasi yun na, natapos na eh. Kami din, mayroon din. Nung una, nag-try kami nung, alam mo yung investment na bahay ba? Yung investment. So, balak namin na kumuha ng bahay doon sa Laguna. Kasi nga, balak namin na, yung anak namin ay sa Laguna mag-aaral pagdating ng senior high. So, yun yung balak namin. Nangyari, na-discourage kami kasi nga yung ibang owner na nakapagbayad na, hindi na ibigay yung unit. So, nagbigay kami ng pera noon. So, wala lang, na useless lang yung binigay namin. But then, hindi mo kailangang iyakan yun. Tapos na yun no? So, yun, yung mga bagay na yun. So, along the way, ang dami mo challenges. Alam mo, pag nag-start ka, ang dami mo challenges. As in, doon talaga masusubok yung, yung lakas ng loob mo at saka yung sinturon mo. Pero along the way, ang dami mong learning along the way. Kasi mas nagiging yung isip mo mas magiging mautak ka, mas magiging ka. Kasi nga, ito yung ginagawa mo, mas magiging, kailangan mo talagang itimbang, ito ba tama, mas naging, mag-delayed gratification. Kumbaga, hindi ka agad-agad magdi-decide kasi kailangan mo pa dapat, ito ba ay dapat gawin. Ayun. So, ayun. So far, bilang OFW, hindi madali sa amin, no? Hindi madali sa atin na mawalay. Hindi madali. Tapos yung wala ka sa okasyon ng anak mo na kailangan na nandun ka. Pero isipin mo rin kung nandun ka, tapos magkano lang yung sahod mo doon. Mas matimbang, diba? Tapos yung syempre sa ngayon kasi pag daily rate tayo na nagtatrabaho sa Pilipinas, magkano lang yung income natin, tapos yung expenses natin, bahay, renta, at iba pa. Nasubukan ko na yan, kaya nag-corporate job ako, pero dumating din ako sa point na bumalik ako ng Singapore. Actually, dito na ako galing for 4 years, tapos nag-corporate ako. Kasi sabi ko, syempre yung iniisip ko yung anak ko noon is pa lang, 7 years old. So, iniisip ko na pag nandun ako, by the time na malaki na yung expenses niya, tapos syempre naman pag nasa corporate job ka,
unless na lang siguro ibang profession mo, sa admin ako, admin department ako. So, syempre, naka-base lang din tayo sa rate na, daily rate ng, company rate na, based sa lugar kung magkano yung rate ninyo. So, ngayon, kung halimbawa in 5 years time, magkano yung increase ng sahod mo? Wala, di ba? Konti lang. So, paano naman yung expenses mo pag nag-college na yung anak mo? So, ayun. Kaya, kudos talaga sa mga taong nag-abroad, no? Hindi madali. Hindi madali para sa atin yan. Kaya, nandun na tayo sa stage na nandun na tayo sa abroad. Tapos ngayon naman, paghandaan naman natin kung ang pag-uwi natin, yung pag-transition natin. So ngayon, if you are an OFW like us na, like me na, yung mister ko rin nasa Pinas pero nasa malayo rin siya, isang malaking bagay talaga sa isang LDR relationship para mas success yung, or I mean, mas achievable yung goal nyo is yung communication. Ayun. Hindi rin pwedeng ito yung gusto mo tapos iba yung gusto niya, kasi at the time hindi kayo magsasucceed sa kung ano man yung goal ninyo. So dapat bilang LDR relationship na isa sa abroad, isa nasa Pilipinas, kailangan din ng constant communication at saka yung proper goal setting na tinatawag. So yun lang sa mga OFW na gusto nang umuwi. Ano yung plano nyo? Ano na yung na-start, ano na ba yung napag-umpisahan nyo na mas profitable for you? Comment nyo naman sa comment section para to share kung ano pa ba yung mas magandang gawin para at least pag uwi natin, hindi tayo mahihirapan ba. Kasi alam mo, may kakilala rin ako, umuwi na siya tapos nagtrabaho siya as freelancer. Tapos, bumalik ulit siya kasi nga hindi kasya yung income niya as a freelancer sa online. So, bumalik ulit siya kasi ngayon pinapaaral siya na college. So, yun, naisip ko talaga na ang hirap talaga pag nagpapaaral tayo ng mag-college na tayo kasi nga malaki na yung expenses, di ba? Nasa more than. Magkano man tuition ngayon, like, yung sa akin kasi sa senior high siya ngayon, nasa siya sa Laguna. Nasa 40K a year sila, senior high. So ngayon, pag college na, parang yung sa ibang school like sa Malayan is nasa, I think 90K ata yung nila in a year, 90K. So ngayon, kung halimbawa uuwi tayo tapos yung anak natin ay nagka-college na, tapos mas maganda na kahit na may trabaho pa tayo, may side hustle tayo, may pangtustos tayo para hindi tayo as in mai-stress ba. Alam mo naman ngayon sa mahal ng bilihin, no? Sa mahal ng bilihin ngayon, ang hirap talaga pagkasyahin yung sahod natin. Ngayon kung aasa tayo sa ating sahod, magkano na lang yung natiraan natin sa araw-araw. Ngayon, kung mayroon pa tayong nakasunod na mga anak, ganun pa rin yung senaryo. So, para mas maganda, kailangan talagang paghandaan, no? Mas maganda talaga paghandaan habang maliit pa sila, ganun. Based on my experience lang, kasi naramdaman ko talaga yun. So, ayun lang. Sana is may natutunan kayo sa aking na-share ngayong araw. At kung may nasabi man akong hindi sa inyo, please comment down below kung ano yung suggestion ninyo. Kasi this is only based on my opinion and based on my experience. So, if ikaw yung OFW na nagbabalak na umuwi, comment down below kung ano yung naisipan mo na. Tapos, gawa natin ng next video kung ano pa yung mas maganda pa yung business na ating papasukin. No? Ciao! And anyway, thank you for subscribing. Thank you for subscribing my channel. Happy Valentine's! Today is February 14, 2025. I can buy myself flowers. Na lang tayong mga LDR. Bye-bye!